Tandaan naman yan. Kaya ganito sa kaya mag-sign ko. Pagka sa istorya nila, lingawa sa... Guys, tandaan nila ang mga concert, guys! Awa! O, nagagalit na sila. Alam mo, dumiretso ka na dun sa taas. Puntahan mo na si John Prats. Ihag mo na si John Prats. Sige, go. Go, kuya. Daga na dito, kuya. Guys, pagbigyan na lang natin siya. Medyo malayo-layo din yung binyahin niya. Kung totoo nga yung sinasabi niya. Kuya, may pasabi-sabi ko, sinundan namin kayo dito. Si John Prats naman talaga yung sinundan niya. Pagkabasa kong ganyan, sa likod pala John Prats pahag. Kuya, thank you po. Joke lang ako ng joke, pero sa totoong buhay, pag pinag-uusapan namin ng TJ, yung mga tao na pumupunta sa shows namin, especially outside of the country, sobra kami grateful. Kasi lalong-lalo na kayo na nasa ibang bansa, alam namin how hard it was for you to uproot your lives and start fresh sa ibang bansa. And most of you, nandito kayo nang wala yung mga pamilya ninyo. And yung iba sa inyo, nag-aaral pa. And so, for you to spend your hard-earned money just to be here tonight and to watch the show, sobra po kaming grateful. We are very, very grateful. Kahit anong gawin man naming tumbling dito, takbo, kung ano-ano man, hindi siya magiging enough para pantayan yung effort niyo po para makasama kami ngayong gabi. But what we can do is to just give you guys our best and make you feel like you're home sa loob lamang ng iilang oras. So, ayun po. Ulit maraming salamat. If you miss your families back home, sana dito sa show na to maramdaman yung kahit pa paano, parang kasama nyo rin sila. This would be a show na, alam mo yung pagpapanoorin mo, sasabihin mo, shucks, matatawa din yung asawa ko dun sa joke na yan. And mamaya, pag uwi nyo sa bahay, yun din yung isipin nyo. Tapos mag-FaceTime kayo sa families nyo. Napanood din namin sila dito. Nakakatawa yung isang joke na ganito, isang joke na ganyan. Or yung song na ganito, song ni TJ, sobrang sakit. Naalala ko yung sabi mo. Like if this show could be an instrument for you guys to make you feel like you're less lonely because you're not home, that would be a very big blessing for us. So, gusto ko lang pong sabihin na, yun nga, hindi namin kayang pantayan yun. Yung grabe ninyong binigay na effort, panahon, ng pagmamahal sa pagpunta namin dito. But we just want you to know we appreciate you. Because we know na if you had better opportunities back home, you would not be here today. And it is even harder knowing na ang mga pinaghihirapan nyo dito na ipadala sa Pilipinas at mga binabayaran nyo sa Pilipinas na napupunta lang sa mga taong ay nako.
Tapos yung iba pa sa inyo, may mga pamilya pa na nasalanta ng bagyo, nasalanta ng baha, nasalanta ng lindol, ng sunog. I know! And we can only hope and pray that it gets better. And mag-improve ang mga bagay-bagay para sa mga mahal natin sa buhay ng Philippines. Totoo. Totoo talaga yun. I love you, Casey. Ay, nako. Casey for president. Naiiyak. Casey for president. Bakit naiiyak ang taong to? Okay, share ko na lang. Naiiyak na ako. Wala pa nga. Nagkikwento ko pa nga lang eh. Ito na nga, saglit lang. Give me a chance. Give me time. I'm trying to compose myself. Habang nanonood kami may tao dito kasi na nag-live kanina. Eh, hindi abot ng audio at ng monitors doon sa likod. Eh, gusto namin malaman kung ano yung nangyayari. So, may nag-live sa TikTok. And then, I came across this post of kids na nasa daan. Sa Cebu ito yung Hakalando lang. And these kids were offering free coffee para sa mga volunteers na pumunta para tumulong. And so imagine these kids losing their homes, some of them losing their families, family members. Walang-wala na sila, but they still chose to give back to the people who were there to give them something. And some people just choose to take and take and take and take. So, sobrang masakit sa puso na nawi-witness yung mga ganun. But I also believe in my heart na even though I'm only one person, if I get to inspire another person with the songs that we do, with yung mga jokes na sinishare namin, sobrang nawala na ako sa utak ko. Gagawin po namin yun. And we will choose to always support all of you through our art. And sana yung mga tao din na may mga pinagdadaanan ngayon, I hope that even though things are so hard right now, I hope that you still believe that God has a better plan for you. Kasi minsan sobrang hirap talaga maintindihan. Sobrang hirap tanggapin kung bakit may mga tao sobrang hirap ng pinagdadaanan na hindi naman nila deserve. Pero I always have to remind myself that God allows these things to happen because He is preparing them for bigger blessings to come. And so if you are one of those people right now, going through something, waiting for the right opportunity, waiting for the right person, waiting for peace, waiting for healing,
I hope you take comfort in knowing na ang mga bagay na yun ay dadating sa tamang panahon. Maybe not right now. Pero hindi ibig sabihin yun, hindi na. Sabi ng Panginoon, hindi lang muna. Dahil hindi ka pa handa. So take comfort in knowing na pag handa ka na, darating na yan. At pag dadating na yan, wala kang pwedeng gawin para pigilan yan. And so this next one is, I think, one of those songs that always reminds me na ang mga bagay na nakatadhanang mangyari ay mangyayari sa panahong itinakda ng Panginoon. Kasama ang mga bagay na para sa iyo at lalong-lalo na ang pagtanggal ng mga bagay na talagang hindi para sa iyo. So kung may mga nawawala na tao, opportunity, it's gonna be painful, but bitawan na lang natin. Kasi minsan, kailangan natin bitawan ang isang bagay dahil kailangan natin ng dalawang kamay para saluhin yung mas malaking blessing na ibibigay ng Panginoon. And so if you know this next one, I'd appreciate it so much if you'd sing with me.